beloved, Boss Mike Cervera. Sa Ako Makabayan page, maraming salamat sa inyong support. Tingnan yung mga kababayan. Ha? Sabi nga ng caption Doc, yung pasyente po, nakawala. Tingnan nyo naman mga kababayan ko. Yung itsura mga kababayan. Daig pa ho si Sisa. Si Sisa na hindi humahanap-hanap, si Crispin at si Basilio. Ayan sino nagbutos dito na ganito ang maging costume neto? Costume ba yan? Ha? Mukhang luka-luka sa baklaran. Mga kababayan ko, si Sara Duterte mukhang luka-luka ho sa baklaran. Mga kababayan, Ayan, tingnan nyo. Wala. Buhay kayo, may God bless. Tinatawanan na lang ho ng netizen yung mga ganyang pormahan ni Sara Duterte. Tinatawanan na ho ng netizen. Yan. Ngayon, balikan natin yung ating tinatalakay kanina na napahiya na naman itong mga Duterte dahil nga dito sa pagyayabang ni Sara Duterte at ni Baste Duterte na nagyabang si Sara at gumawa ng malalang fake news itong si Baste. Gumawa at nagputos na sabihin na gamit-gamit ang bansang China para tumulong sa kanya na pauwiin yung mga OFW. Eto na. Mga OFW, dagdag marami na ho, libo-libo na ho yung napapauwing OFW na nagpapasalamat ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Balik bansa na rin ang mahigit 300 Pilipino mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain na naipit sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Sa kabila naman ng walang patid na taas presyo ng langis dahil sa gyera, nagbanta pa ang Amerika at Iran na pasasabugin ang mga oil facilities sa rehiyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Yan na. Panay ang pasasalamat at wagayway ng watawat ng Pilipinas ng mahigit 300 Pilipinong nakauwi kaninang umaga mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain sakay ng chartered flight ng OWA. Kabilang sa mga sumalubong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Mga OFW ang karamihan habang 13 ay mga batang kaanak ng ilan sa kanila. Last passenger na ako. Siyempre nagpapasalamat sa Lord kasi nakalabas talaga sa lugar na yon. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya para makapagpaabot ng tulong sa mga na-repatriate ng OFW. Kasama na dyan ang DOLE kung saan magpapa-job fair din tayo, local and overseas jobs sa mga nanunumbalik na kailangan magkaroon ng bagong trabaho. Meron ding livelihood. Naunang dumating kaninang pasado hating gabi ang 26 na OFW mula Qatar, kabilang ang 9 na magkakaanak. May mga nakauwi rin kahapon na mahigit 400 Pinoy mula Dubai, United Arab Emirates. Kita nyo mga kababayan marami na hong napapauwi ng mga OFW. Ang tanong ko ngayon mga kababayan ko, nasaan? Nasaan yung pinauwi ni Baste na sinasabi ng mga DDS na si Baste daw ang dahilan ng pag-uwi ng maraming OFW? Ayan ang tanong natin. Nasaan ka na Baste? Hayop ka. Puro ka kayo fake news. Puro ka fake news ninyo. Pati yung mga ginagawa ng gobyerno, kinukuha ninyo. Inaano ninyo? Yung kredito, kinukuha ninyo. Credit grabber kayong mga hayop kayo. Di ba? Ngayon, ang tanong, may tatago ba yan ng mga tao? Kung talagang ikaw ang nagpauwi, tulad ng mga sinasabi ninyo na sa tulong mo, Eka, ay napauwi yung mga OFW, hindi mapapauwi. Sabi pa, hindi mapapauwi yung mga OFW kung hindi sa tulong ni Baste Duterte. Ay, ang galing-galing talaga ng serbisyong Duterte. Eka, mga kababayan, inaangkin ng mga poke ng di ba? Inaangkin ng mga dutae, ng mga didiles, yung pagpapauwi. Ayan mga kababayan, maliwanag. Nasaan na ngayon si Sara Duterte? Mga kababayan. Nasaan yung mga sinasabi niya na
madaling magpadala ng eroplano. Oh, ngayon mas madali na para sa kanya dapat dahil bukas na ang himpapawid para makalipad ng maayos, ligtas yung mga eroplano. Bakit hindi pa rin nakakapagpadala si Sara Duterte ng eroplano? 'Di ba? Ngayon, dahil nga gusto nilang pagtakpan, dahil pahiyang malala si Sara, silang lahat napahiya dito, mga kababayan ko, gumawa sila ng kanilang version. Oo, fake news, ganon. Gumawa sila ng fake news, mga kababayan. Eto, yan. Yan. Ad. Duterte, pinauwi mo ang OFW na nasa gera ng Middle East. Kita nyo, mga kababayan? Eto ho, maraming ganito na kumalat. Napakaraming ganito na kumalat na tila ba, ayan, tingnan nyo ho eto, yung lalaki, mukha bang Pilipino yan? Kundi pa naman mga gonggong yan, Abay, kumuha pa sila ng video na pinapakita na itinatawid, isinasakay yung mga tao. At sinasabi nila mga Pilipino daw na OFW na pauwi na sa Pilipinas. Kita nyo? Ganyan, mga kababayan, mga hayop na yan. Wala hong katigil-tigil, pati paggawa ng fake news o pati yung nagawa na ng gobyerno, gusto nilang angkinin yung kredito. Thank you po, God bless. Mayor Basti Duterte ng Davao City. Kita nyo? Humingi ng tulong sa China para makahiram ng private aeroplano para mapauwi ang mga OFW. Kita nyo, mga kababayan, humiram daw ng ng eroplano. Si Basti Duterte hayop na yung bobong bakla na yon, takot kay General Torres sa boxing. Mga kababayan, nag-utos na gumawa ng mga ganitong mga video para bida-bida siya. So, ibig sabihin, nagbida-bida si Basti Duterte para, lituhin. Alam nyo, mga kababayan, sa comment section, yung mga taga-suporta nila, panay talaga, puri Thank you, Basti Duterte, Tatak Duterte, ganyan-ganyan. Putik na yan, Tatak Duterte. Yan, yung pamimake news. Yung paggawa ng mga video, paggawa ng mga ganyang klase na pamimeke, yan ang Tatak Duterte. Pero yung trabaho na naratibo na sinasabi nyo dyan, yun ay gawain ng iba. Gawain ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Mga gonggong kayo. Tama mali, mga kababayan ko. Diba? Yun yung katotohanan dyan. Ang Duterte legacy, sabi nga ni, puro kawatan. Puro mga gonggong. Puro mga malademonyo eh. Sa bagay, yun naman talaga, di ba? Gusto nga maging presidente ni Sara sa impyerno. Isipin nyo maigi, mga kababayan ko, yung mga hayop na yan. Ay, nako. Yan. Salamat po. Di ba? May paganong-ganong pa. Salamat daw. Salamat daw kay sino yan? Kay Basti Duterte. Dahil daw napauwi ang mga OFW dahil daw sa kanya. Dahil daw sa hiram ng eroplano sa China, dinamay pa yung China. Kung di ba naman gunggong talaga itong mga ito. At naniniwala pa. Yung mga tao, maraming naniniwala ho. Yung mga didis na tatanga-tanga, mang bobo. Ay nako, paniwalang-paniwala ho, mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito na lang po yung ating live ngayon. Abangan nyo po mamaya yung live namin sa Universal Studio. Doon tayo magla-live para ma-meet natin yung ating mga kababayan Pilipino. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.